Sumalang sa Sandigan Bayan si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara bilang state witness laban kina dating Senador Bong Revilla Jr., Bryce Hernandez at iba pang akusado. Kaugnay ito ng pagdinig sa kanilang apela na makapagpiyansa sa kasong malversation kaugnay ng umanay Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sa cross-examination, sumentro ang testimonya ni Alcantara kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Alcantara, si Bernardo ang tumulong sa kanya na makapasok bilang district engineer sa Bulacan. Sinabi rin niyang nagbibigay siya ng listahan ng mga proyekto kay Bernardo. Ang bigayan umano ng kickback ay nangyayari kapag nailabas na ang mga proyekto sa General Appropriations Act o GAA. Nasa 2 hanggang 3% umano ang napupunta sa proponents, habang 3% naman ang napupunta sa mga kontratista. Ayon kay Alcantara, si Bernardo umano ang nagbigay ng ganitong instruction ng hatian. Matagal na rin umano itong umiiral na sistema. Nabunyag din sa pagdinig na si Bernardo umano ang tila naghahanap ng mga interesadong proponent na magpupondo sa mga proyekto. Tinatayang 15 beses umanong nag-deliver ng pera si Alcantara kay Bernardo. Umaabot umano sa 1.7 billion pesos hanggang 1.8 billion ang kabuang halaga nito. Ang perang ito'y napupunta umano sa mga kontratista na nagbibigay ng advance payment para sa proyekto. Sa mga transaction ni Alcantara, nasa 1.5 hanggang 2% umano ang kanyang kinikita sa kickback scheme. Naabonyag din na may mga cash delivery sa Alcantara para kay dating Congressman Saldico. Ayon kay Alcantara, makailang ulit siyang nag-deliver ng pera para kay Go na tinatanggap ng kanyang aide na si Paul Estrada. Sinabi niya na si Bernardo nagsabi na naghahanap si Saldico ng distrito kung saan maaring maglaan ng pondo para sa proyekto. Nakita umano sila ni Saldico noong taong 2021. Ang pinakamalaking halagang na-deliver niya kay Go ay umabot umano sa 800 million pesos. Bukod pa ito sa daang milyong pisong na-deliver mula taong 2022 hanggang 2025. Noong 2022, nasa 20% umano ng alokasyon sa GAA ang napunta kay Saldico. Tumaas ito sa 25% noong 2023. Tinatayang nasa 6 billion hanggang 8 billion pesos ang project allocations sa panahong ito. Sa taong ito rin na-deliver ang pinakamalaking halaga ng pera. Pero ayon kay Alcantara, wala umanong natanggap na kickback sa flood control project sa Bulacan si Bernardo dahil hindi naman umano ito kasama sa implementasyon ng proyekto. Ilang beses namang kinumpirma ito sa kanya ng mga maestrado sa paraan ng tanong na paano raw na siya may nakukuha pero ito'y wala. Samantala, inamin naman ni Alcantara na wala siyang personal knowledge sa pagkakasangkot ni Revilla sa umanay Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Anya, hindi niya kailanman personal na nakausap si Revilla hinggil sa proyekto. Wala rin naman siyang kaalaman kung sa dating senador nanggaling ang mga proyekto o may tinanggap itong kabayaran. Dagdag pa niya, ang listahan ng proyekto na may initial na SBR ay impormasyon lamang na ibinigay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Saad naman ng kampo ni Revilla, pinatanayan lang ng mga testimonya ni Alcantara na walang partisipasyon ang dating senador sa naturang maanumalyang proyekto. It only strengthens our defense all along that si former Senator Bong Revilla does not have any participation or any involvement in the so-called alleged ghost flood control project as far as this case is concerned. So that's one. Number two, pagdating dun sa mga sinasabi na may annotation daw dun na SBR prop, kung napakinggan nyo ng masinsinan yung pagtatanong kanina, it appears that he only instructed his aide, I think by the name of Engineer Carlo Rivera, kung di ako nagkakamali, to put in that particular note or remark doon sa listahan. And nung tinanong siya kung anong basihan, sinabi niya lang that this is only based on what was relayed to him or what was instructed to him. And he repeatedly point out to the former Undersecretary Bernardo. Sa susunod na linggo, magpapatuloy ang pagdinig ng Sandigan Bayan kaugnay ng bail plea ng mga akusado. Good morning, good morning. Questions? Yes po, ano pong reaction, ano pong observation niyo po sa ano kanina, sa trial kanina po? Of course, yung testify po ni Bernie Alcantara. Well, it has been consistently stated therein that in as far as Senator Bong Revilla is concerned, kung mapapansin nyo, nung tinanong siya ng husgado kung may personal dealings siya at all with the good senator, sinabi niya none at all. He had no personal dealings. He had not talked
or discussed anything with the good senator specifically for this particular project, and he has not met and personally dealt with him as regards the subject project and any project for that matter in this case. Sir, do you think po ba itong testimony ni Alcantara would prove na hindi naman po talaga involved si Senator Bong Revilla sa mga ghost projects sa Pandig, Bulacan? Kasi parang nanood po yata ni Alcantara na ang nag-note ng SBR is siya daw naglagay nun, and parang hindi na po niya, or parang in the case, inutusan daw sa kanya ni Bernardo. Remember that, well, to answer your question, it only strengthens our defense all along. That si former Senator Bong Revilla does not have any participation or any involvement in the so-called alleged ghost flood control project as far as this case is concerned. So that's one. Number two, pagdating dun sa mga sinasabi na may annotation daw dun na SBR prop, kung napakinggan nyo ng masinsinan yung pagtatanong kanina, it appears that he only instructed his aide, I think by the name of Engineer Carlo Rivera, kung di ako nagkakamali, to put in that particular note or remark doon sa listahan. And nung tinanong siya kung anong basihan, sinabi niya lang that this is only based on what was relayed to him or what was instructed to him. And he repeatedly point out to the former Undersecretary Bernardo. So in other words, walang basis yung pagkakalagay ng initial or kung ano man yung nilagay doon sa listahan na yun. Sir, how is the council prepared for giving a great shot if Secretary Roberto Bernardo takes the witness stand? Especially that it was him who seemingly has a deeper and more like detailed conversation regarding this supposed insertions and kickbacks. Yes, as far as the defense team is concerned, we are prepared in as far as how the cross-examination will go as to the testimony or the intended testimony of Yusek Bernardo. We will refrain from commenting or giving any headway as to what type of questions or any points that we will ask, because precisely hindi pa namin natatanggap yung intended testimony ni Yusek Bernardo. Although we already knew from the Senate and from certain affidavits that he has submitted, okay, what points or what testimony he will tell in as far as the bail hearings next week is concerned. So we will just leave it as that. Pero sir, so far, ano po yung moral for Revilla na kausap mo ba siya? Ano po yung nasa-share niya sa inyong council? Pwede niyo po i-share din po. As far as moral is concerned, he has been, shall we call, absorbing the situation. As we have said in the first place, lumalaban siya. Inconvenient yung kaniyang pagkakakulong ngayon. Kasi nga, sabi nga namin, it should not have been filed in the first place because wala namang basihan sa kanyang involvement in this flood control project. But it is what it is. Nandyan na yung sitwasyon. Also, we're just living day by day. No? But as far as moral is concerned, pagdating kay Senator Bong, remember that he surrendered. He has been respectful of the administration of justice, the process. Walang pagtatago, di ba? Nung may warrant, nag-surrender siya voluntarily, okay? And he respects the process. Kung yun ang proseso na kailangan namin pagdaanan para in the end, we will be vindicated with our position ever since the beginning, then so be it. And that is why we are doing this process day by day. And as far as the bail hearings is concerned, we do not take any hearing for granted. So any detail, any salaysay, any document, we see to it that all will align and will point to the innocence of the good senator. So can we just get a categorical commitment? Yes, very, very false. Ano bang gusto niyo sabihin? 1,000%? 100%? It's totally, absolutely false. Thank Raymond? you.